Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kahapon ay nagkausap na ang Atlanta Hawks at si Trae Young kung saan parehong open-minded na ang dalawang kampo sa usapan ng trade, subalit hindi ibig sabihin nito na si Trae Young mismong humingi ng trade. Hawks nga mismo ang gusto siyang i-trade dahil hindi nila ito binigyan ng contract extension noong off-season at nais na nga nitong umalis sa susunod na off-season kung saan may player option na nga siya. Kaya naman nais silang i-trade ito upang may makuha silang kapalit kahit mga draft picks man lang. Ganun ba man ay kukonti lang nga ang team na interesado kay Trae Young at binabarat pa nito ang Atlanta Hawks. Halimbawa na lamang ang Washington Wizards, ang gusto lang nga nito na ibigay ay si CJ McCollum na tulad ni Trae Young ay may expiring contract. Ano nga bang gagawin ng Hawks kay McCollum at sa kalahating season ito? Kung masasamahan ito ng young assets at draft picks ay pwede pa. Subalit dito nga nahihirapan ng Hawks dahil wala silang gaanong choice. Maliit nga ang market ni Trae Young habang Hawks naman ay pressured nga na maghanap ng team na tatanggap ng 49 million na sahod nito at willing magbigay ng contract extension sa off-season. Kaya naman posibleng mapilitan nga ang Hawks na tumanggap ng trade package na hindi nila gusto just for the sake na may makuha silang kapalit para sa kanilang then franchise player. May mga rumors nga regarding sa Miami Heat, subalit malabo nga na tumagal si Trae Young sa defense first mindset ng Miami Heat mga kaibigan. Dalawang posibleng option bukod na lamang sa Washington Wizards ay ang Toronto Raptors at ang Milwaukee Bucks. Ang Bucks nga ay isang team na desperado na din na gumawa ng galaw para lamang mapanatili ang kanilang two-time MVP Giannis Antetokounmpo. Kayo ba mga kaibigan, saan nyo ba sa palagay na babagay ang isang offensive star na tulad ni Trae Young? Habang si Anthony Davis naman ay gusto ngang pumirma ng contract extension sa Dallas Mavericks at manatili pa sa team na ito ng multiple years ayon sa ESPN. Ganun pa man, hindi nga lahat sa front office ng Mavs ang sang-ayon sa ideya na ito dahil naniniwala sila sa galing ni Davis as a player, subalit duda nga ang front office nila sa pag-commit dito ng malaking kontrata ng multiple years dahil sa kanyang pagiging injury prone. Hindi nga siya makapaglaro ng 10 or 15 games straight nang hindi tinatamaan ng injury. Kung Mavs front office lang ang tatanungin ay handa na silang i-trade sa Hawks kapalit ang young assets at ang mga draft pick si Anthony Davis. Ganun pa man, ang isang player na nagpapadalawang isip sa Mavs na gawin ng trade ay si Kyrie Irving. Bukod na lang nga sa magandang kombinasyon nila sa konting games na nilaro nila ng sabay, andun nga yung tanong kung sapat na ba para maging championship caliber ang isang team na may Kyrie Irving, Cooper Flagg and Anthony Davis. Si Irving din mismo ay ayaw na matrade si AD. So kapag trinade nga ng Mavs si Anthony Davis ay hindi lamang si AD ang posibleng mawala sa kanila, bagkus pati na din nga ang tiwala ni Kyrie Irving. Sa palagay nyo ba ay dapat nang i-trade ng Mavs si AD o hintayin muna na makabalik si Kyrie Irving sa lineup?